Amen. Luzon, Visayas at Mindanao, sumating po ang biyaya at kapayapaan mula sa ating Diyos Ama, sa ating Panginoong Kristo, mga kaibigan at sa ating mga kapatid. Muli po ito po programa Apostolic Back to the Bible, kung saan po nagpapahayag ng mga salita ng Diyos mula sa banal na kasulatan. Yung po lingkod na si Brother Ariel Guevara, mabatid po sa inyo ng isang matandang gabi. Bago tayo mag-umpisa at muli ay kasama po natin ang ating Pastor Jeff. Tignan natin siya ng panahon para makapagbati. Amen, no? Salamat sa Panginoon. Binabati natin si Brother Joel. Salamat sa inyong suporta dyan sa Cavite. Sampo ng kanyang asawa at anak, mga kapatid. Maraming salamat at patuloy po tayong susubaybay sa Apostolic Back to the Bible. Amen. At binabati po natin ang ating mga kapatiran diyan sa Bagumbong. No? May Brother Jose at hindi po ngayon kanyang may bahay. Sila Brother Raymond. No? Lahat po ng ating mga viewers diyan sa Bagumbong, ating mga kapatiran, ang Family One, Family Bayon, at Family Durmal. Binabati natin sila ng isang magandang gabi. Yan din, binabati ko rin aking kapatid diyan sa Dumay, Sister Ariela Guevara, Sister Arlene dyan sa Bulacan, at binabati rin natin ang ating kaibigan dyan, si Brother Jimmy Estumago. No? Bukas, makita tayo. No? Pagpalain po tayo ng ating Panginoong Kristo, mga kaibigan, sa ating mga kapatid, at sa ating mga kaibigan dyan na UPC, no? MCGI, and Iglesia ni Cristo, sa ating mga EC. Binabati po namin kayo ng isang magandang gabi, mga kaibigan, at sa ating mga kapatid, ating mga viewers. Maaari po natin i-share ang video na ito at i-like din po natin, mga kapatid, kung paano po ay maghanap po, mga kaibigan, hindi lamang sa Pilipinas, hindi sa ibang bansa, mga kaibigan. Ang aral ay napakalaga na malaman po. So ngayon po, mga kaibigan, ay tayo po ay sasagot sa mga katanungan tungkol po sa ating aral, no? Ano po ba ang tunay na aral na dala-dala ng isang iglesia? Kasi marami pong aral ngayon, mga kaibigan. Mga Adventist, meron silang aral, no? Seventh-day Adventist, or yatawag nilang SDA. At gain din ang RCC o Roman Catholic Church. So may mga aral po sila, mga kaibigan. Maging ang mga Baptist, ang mga Mormons. So ang mga Muslim, at isa nga sa mga aral ng mga Muslim ay si Kristo raw ay isang Muslim. At si Kristo rin ay hindi napako sa krus, kundi iba ang napako sa krus. Ang napako raw ay si Judas Iscariote, ayon po sa kanilang Quran, mga kaibigan. Ngayon po, ano po ba ang tunay na aral na dinadala ng tunay na iglesia? Kasi ang iglesia kasi isa lang po ang aral, mga kaibigan. At kung titignan natin sa Efeso 4:4, ano ang sabi ni Apostol Pablo tungkol po sa mga bagay na ito? Tingnan po natin. May isang katawan at isang espiritu, gaya naman ng pagkatawag sa inyo sa isang pag-asa ng pagtawag sa inyo. Isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo, isang Diyos at Ama ng lahat na siyang sumasaibabaw sa lahat at sumasalahat at nasa lahat. So pinapahayag, mga kaibigan, ni Apostol Pablo na merong isang katawan. Ang isang katawan po ay ito po ay walang iba kundi ang iglesia. At isang espiritu at isang pagtawag at isang pag-asa, mga kaibigan. Isang Panginoon at isang pananampalataya. So, sabihin, Pastor, meron itong isang pananampalataya. Yes, amen. At ang pananampalataya itong, mga kaibigan, ayon din po sa pananampalataya ng mga apostol. Kung ano po ang aral at turo ng mga apostol, ito po dapat ang ating ipangaral. Kasi marami pong nangangaral sa panahon po natin, hindi naman aral ng mga apostol. Kagaya po ng aral na once saved, always saved, o tiyatawag nilang OSAS. Hindi naman po aral yan ng mga apostol. Yung Trinity, hindi rin aral ng mga apostol. Yung limbo, yung purgatorio, hindi rin po aral ng mga apostol yan, mga kaibigan at mga kapatid. So, ang maganda, mapahayag natin yung tunay na aral. At bigay natin pa ng ating pastor. Ano po ba, kasi may kitanong dito, pastor, Yes. Ano ang tunay na aral na dala-dala ng iglesia? Kung nabasa nyo kanina, Brother Aljon, na ang Panginoong Kristo ang ulo ng kanyang iglesia, kung siya ang ulo,
mangungulo siya, hindi lamang sa literal na pangungulo, kundi sa aral. Siya ang magbibigay ng aral sa kanyang iglesia sapagkat siya ang ulo. So ang aral ng Panginoon ay napakarami po niyan, Brother Aljon. No? So titingnan natin kung ano ang ating makikita. Ang aral na ito ng Panginoon, kanino niya ba ito ibinilin? At ngayon, bakit tayo tinatawag na mga apostolic believer? Dahil ibinilin naman talaga ng Panginoong Jesucristo ang kanyang mga aral sa mga apostol. At yung aral ng Panginoong Jesucristo ay galing din sa kanyang Ama. Brother Aljon. Maigi, basahin natin mga kaibigan, na saan ba galing yung aral ng ating Panginoong Jesucristo? Yes. Inaangkin ba ng Panginoong Jesucristo yung aral na kanyang ipinapangaral? Kasi ang pahayag ng Panginoong Jesucristo, Yes. dito po sa aklat ng 1:7 at ang bersikulo po ay 14. Pakinggan po natin. Tatapwat ng ang kapistahan nga sa kalagitnaan ay umaon si Jesus sa templo at nagturo. Nagsipanggilalas nga ang mga Hudyo na nagsasabi, paanong nakakaalam ang taong ito ng mga karunungan? Gayon hindi naman nag-aral kailanman. Sinagot nga sila ni Jesus at sinabi, ang turo ko ay hindi akin kundi doon sa nagsugo sa akin. Amen. Sabi ni Kristo no? My doctrine is not mine. No? So hindi kanya yung turo na iyon. Kaya tama ang pagkakabasa natin mga kaibigan na ang turo talaga ay galing pastor sa Diyos at sa Diyos Ama. Amen. At pinapahayag ng Bible na sabi ni Kristo, ang turo ko ay hindi akin. Amen. So kung ang turo niya ay galing sa Ama, tunay yun. Opo. Ikaliligtas yun, Brother Aljon. No? So, bigyan natin ng maliit na history ang ating mga kaibigan. Ang Panginoong Jesucristo, bago siya umakyat sa langit, nag-iwan ba siya ng turo? Opo, nag-iwan ang Panginoong Jesucristo mga kaibigan. Kaya nga, sabi doon sa Mateo 28, kung titignan natin sa versikulo 19, ano ang payag ng Panginoong Jesucristo? Dahil dito'y magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. Yes. At narito ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Amen. So napakaliwanag mga kaibigan, sabi ng Panginoong Jesucristo na ituro nyo sa kanila ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. Amen. So maliwanag mga kaibigan, aral ng Panginoong Jesucristo ay galing sa Diyos Ama, at yung aral ng Ama na ibinigay sa ating Panginoong Jesucristo, ito rin yung itinuro niya sa mga apostol. Yes. Amen. Kung ano yung iniutos ni Kristo, sabi ni Kristo sa mga alagad, na ituro nyo sa kanila ang mga bagay na iniutos ko sa inyo. So isabihin, yung utos ibinigay sa mga apostol Yes. Amen. At yung utos na ibinigay sa mga apostol, ito ang ituturo mga kaibigan ng mga apostol sa kanilang magiging alagad pag nabautismuhan sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Yes. Amen. So ibig sabihin mga kapatid, kung mayroon mang lilitaw na samahan at masasabi natin na ay kailan lang siya lumitaw, ang turo po ng Panginoon at ng mga apostol, napakatagal na po nito Kasi may nagko-comment sa atin na tayo raw ay sulpot. Na ang tunay daw na iglesia ay yung yatawag nila na Roman Catholic. No? May nagko-comment, mga kahit anong galing ninyo magpaliwanag at magturo, mga sulpot din naman kayo at mga kulto. Oo, yung ganyang pananaw, paratang lang po yan. Bakit? Ang Biblia, wala pa tayo, nariyan na yan. Diyan ka, anib, sa mga turo niya. Kahit sabihin mo ikaw ang original, panahon ka pa ni Magellan o panahon ka pa ni Kupong-Kupong, ang tanong, saan mo ba dinala ang mga tao? Tama ba ang pundasyon ng iyong church? Naka-align ba ito sa banal na kasulatan? Din kung hindi, kahit sabihin mo pa na ikaw ang sulpot pag ganon. No? Kaya kailangan, dyan tayo kumuha. Kasi mga kapatid, tingnan ninyo, kung mayroon ng pagkikinggan ng tao, lalo na sa larangan ng relihiyon, hindi ba sinabi ng Ama na ito ang aking anak, ito ang sinisinta kong anak, siya ang inyong pakinggan. Walang iba Hindi mo pakinggan, hindi mo pwede pakinggan ng kahit na sino. Kung di yung anak niya, na si Jesucristo,
Kasi nasa kanya ang bilin, nasa kanya ang turo. Brother John, sige, basahin natin yun. Hindi kasi sa pinahayag talaga ng Ama na itong sisita kong anak na siya kung lubos na kinalulugdan. Pakinggan niyo sa 17:5 ng Mateo. Ang sabi rito ay ganito. Samantalang nagsasalita pa siya, narito ang isang maningning na alapaap ay lumilim sa kanila. At narito ang isang tinig na mula sa alapaap na nagsasabi, ito ang sinisinta kong anak na siya kong kinalulugdan. Siya ang inyong pakinggan. Kita mo? Maliwanag kasi nakita ni na Pedro, si Elias, saka si Moises, no? Pagkasalita si Pedro, nililiman siya ng atiliman, no? Yung liwanag. At ang gusto kasi mangyari ni Pedro, Panginoon, di pwede mangyari na ikay mamatay. Pagkatayo kita ng tabernakulo, si Elias, saka si Moises, mga kaibigan at mga kapatid, ang gusto kasi ng ating Diyos Ama, yung pakinggan si Kristo. Yes. Amen. Kasi kung babatay tayo kay Pedro, na kanyang sinasabi yung mga bagay na yung mga kaibigan, para hindi mamatay si Kristo, hinahadlangan niya yung plano ng Diyos Ama, mga kaibigan at sa ating mga kapatid. So may pakikinggan, ang pakikinggan ay walang iba kundi ang kanyang anak. Yes. Yung aral ng kanyang anak, mga kaibigan, kasi marami nagtuturo na hindi naman aral ni Kristo ang pinapangaral. Amen. Ayun po nagiging problema at may kasabi kami raw ay sulpot kasi yung iglesia raw namin ay hindi tinatag ni Kristo. No, ang nagkatag daw dito, tao daw kasi nakarehistro raw eh. Okay, halimbawa, salain natin kung talagang sulpo tayo, mga kapatid. Salain natin sa aral. Ito ang unang salaan. Ang iglesia na tinatag ng Panginoon, mayroong 5 opisina na tinatawag, 4:11. Basahin natin. Kung pasok kayo rito, nandito kayo, then babaw kami sa inyo. Sige, basa. At ipinagkalooban niya ang mga iba'y maging mga apostol. May apostol ba sa inyo? At ang iba'y propeta. May propeta ba? Ang mga iba'y ebangelista. May ebanghelista ba? At ang mga iba'y pastor. May pastor ba? At mga guro. May guro. Wala yun. Yung sa inyo po, pare. Pari lang meron sa kanila eh. Yung tunay na iglesia, wala akong pare dyan, mga kapatid ko. Walang ama kasi bawal nga po magpatawag na ama, no? Inahayag ng Panginoong Kristo, huwag kayong patawag na ama na Diba? sinumang tao sa lupa. Sapagkat iisa ang inyong ama sa makatimbagay na sa langit. Sa 23:8 po yan ng Mateo. Amen. Utos po yan Nagiging problema na ang kanilang puno, hindi lang ama kundi, kasi pag yung father, tinatawag yung pare, tinatawag nila yung na father, kasimbahan, ama yun. Yes. Pero mga kaibigan, yung Pope kasi, siya mismo ang Jesus Christ Yes. Representative Yes. Hindi lang siya representative, kundi siya mismo. Kaya may nakalagay sa kanyang bell sa kanyang sombrero, ewan kung sombrero ang tawag nila, no? Ang nakalagay yung Vicarius Filii, na ang kahulugan, kahalili ni Kristo. Hindi naman yung pwede kahalilian si Kristo. Pwede lang kayo pumalit kay Kristo kung si Kristo po, mga kaibigan, ay hindi na muling nabuhay. Yes. At pwede ba? Mga kaibigan, Pwede mo bang palitan ng hindi Kristo? pwede palitan ng Kristo Kasi ang Kristo, mga kaibigan, sabi ni Pablo, Magpakailanman. ay si Yesu Kristo siya rin kahapon, Yes. ngayon, oo, at magpakailanman. Hallelujah. Yung kanilang book, putol-putol Yes. Papalit-palit nga ng book Dahil namamatay. Namamatay, mga kaibigan at mga kapatid. Kaya yan po ang maliwanag, mga kaibigan, na kung sa aral lang po ay pagpapatayan natin. Kasi ang sabi ng mga apostol, kahimat kami o isang anghel ang mangaral sa inyo ng anumang ibanghel na hindi namin ipinangaral ay itakwil. So mga kaibigan, alam kasi ni Pablo na merong ibang ibanghelyo na ipapangaral na hindi nila ibanghelyo. Yes, amen. Anong gagawin ng mga taong ito? Yung mga nangangaral ng ibang ibanghelyo, 2:4 ng Galatia, tingnan nyo kung anong gagawin nila. Sa mga kapatid na nangangaral ng mga hindi tunay na ibanghelyo, ito ang gagawin nila. Pakinggan nyo po, mga kaibigan. At 2:4. At yaon ay dahil sa mga hindi tunay na kapatid na ipinasok ng lihim, nagsipasok ng lihim upang titigan ng aming kalayaan na taglay namin kay Kristo Jesus upang kami ay ilagay nila sa pagkaalipin.
meron pala sa panahon ng Galacia, Amen. may mga hindi tunay na kapatid. Ito yung mga hindi tunay na kapatid. Ito po yung mga nangangaral ng ibang ibanghelyo. Ang layunin ng kanilang ibanghelyo, gawing alipin ang mga kapatid dito sa Galacia, mga kaibigan, at sa ating mga kapatid. Yes. Kaya nga sabi ni Pablo, nagbibigay siya ng warning, no? Kahimad kami o kahit anghel ang mangaral sa inyo ng ibang ibanghelyo na hindi namin ipinangaral sa inyo, Yes. itakwil. Amen. Yan na, Pastor. Okay. Yes, dahil nagbabala na si Pablo, mga kapatid, na sa pagkaalis kasi nila doon sa 20-29 ng gawa, mayroon talagang papasok na lubo na malupit, hindi magpapatawad. Kaya tayo, nagwa-warning tayo, mga kapatid, na suriin natin ang bawat aral. Kasi malulupit po ang mga ito. Sige, basa. Kaya nga sa 28, Yes. ipinag-iingat niya. Yes. Tingnan natin, mga kaibigan. Ingatan ninyo ang inyong sarili. Ito yung mga obispo, mga Yes. kaibigan, no? Pagka mga obispo, ito po yung mga elder, yung mga mangangaral. Sabi, ingatan ninyo ang inyong sarili. Bakit? At ang buong kawan, iingatan ng isang mangangaral yung sarili niya, Yes. pati yung iglesia, yung kawan. Bakit? Nasa kanila ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Panginoon na binilingan ng kanyang sariling dugo. Ito po yung mga kaibigan, pagka sa 17, at mula sa Mileto ay nagsipagsugo siya sa Epeso at tinatawag ang mga matatanda sa iglesia. Yes. Yung mga elder sa iglesia, ginawa silang obispo sa iglesia. Yes. No, pakanin yung iglesia. Ano sabi ni Pablo sa 29? Aking talastas, nasa pag-alis ko ay magsisipasok sa inyo ang mga ganib na lobo. Pag sinabing lobo, mga kaibigan, ito po ay mga ngaral. Yes. Preacher ito, mga kaibigan. Kaya nga sabi ni Isaias, ang mga aso'y matatagaw, mga aso. Yes. Mga lobo, aso yun eh. Amen. Asong lobo yun eh, no? Hallelujah. Ang mga aso'y matatagaw, masasahan natin mga kaibigan, yung mga ganin na lobo na hindi mga papatawad sa kawan. So, yun ang warning. At hindi ito galing sa labas, Yes. maging sa loob, Hallelujah. na magsisilitaw sa mga kasamahan din ninyo. Ang mga taong ito magsasalita ng mga bagay na masama upang magdala ng mga alagad sa kanilang hulihan. Ito pala, mga kaibigan, yung lobo na ito, hindi outsider to eh. Yes. Sa loob mismo, mga kaibigan at mga kapatid. Kaya nga, pinag-iingat ni Apostol Pablo na may papasok na mga lobo. Ano ba itong mga lobo na ito? Pakinggan nyo sa aklat ng Pilipos kung ano yung mga lobo na ito. Na ito rin ang pinangaral ni Apostol Pablo, mga kaibigan, at sa ating mga kapatid. Tignan po natin dito po sa Pilipos, ano ang sabi niya, mga kaibigan at mga kapatid. Sa 3 at ang versikulo ay 2. Mga sipag-ingat kayo sa mga aso. Kahit literal na aso, mag-iingat ka. Yes. Labis yun eh. Hallelujah. Bakit? Magsipag-ingat kayo sa mga masasamang manggagawa. Magsipag-ingat kayo sa mga pagtutuli. Pati sa mga Hudyo, mag-ingat kayo. Kasi may mga Hudyo na rin. Mga Hudyo na hindi naniniwala na si Jesus, siyang Kristo. Yung mga aso, ito po yung mga ngaral. Magsisipasok ang mga lobo. At magsisilabas din sa kasamahan din ninyo, sabi ni Pablo. Yes, Ito amen. pala mga aso ito, mga ngaral ito, Pastor. Amen. Amen. No? At Praise sabi ni God. Kristo, para makilala mo sila, makikilala mo yung mga aso na ito, mga bulaang propeta, sa kanilang mga bunga. Yes, amen. So, Okay. Brother Adjon, may mahalagang tanong lang dyan sa talata na yun. Kung kiniklaim ng ating mga kapatid, ating mga kaibigan na Iglesia ni Cristo yung 2028, ay sila yon. At sa ibang salin naman, kiniklaim naman ng dating daan na Iglesia ng Diyos yan, sila din yon. At yan, kiniklaim din yan ng mga Roman Catholic na sila yan. No? At kiniklaim din ng marami pang mga iglesia. Ang tanong, Brother Aljon, nung isinulat ba o nung kaganapan ba na yon, nung time na yan ng mga gawa, may Iglesia ni Cristo na ba? Ito mga kaibigan, kasi unang-una, kailangan malaman natin, Pastor. Yes. Dapat malaman natin na huwag kayong bastang angkin ng angkin. Dapat umanib na lang kayo dyan. Oo. Sige. Saka hindi sila pwede magtayo ng iglesia. Yes. Kasi may nagtayo na eh. Kasi pinakikipaglaban nila yan eh. Mga kaibigan, alam niyo mga kaibigan, unang-una, itinayo ang iglesia sa Jerusalem. Yes.
Kung inaangkin ito ng Roman Catholic, ang iglesia nila na itayo sa Roma. Oh, yes, yung isa pang pagkakamali yun, mga kapatid. Kung inaangkin naman ito ng iglesia ng Cristo, yung kanilang iglesia natayo dyan sa Quezon City. Dapat agawin nyo muna yung Israel. Kasi 1914 sila lumitaw. Yes. Itong Acts 20:28. Acts 20:28 mga kaibigan, doon sa Jerusalem, approximately 32 and a half AD. Yes. Na itatag ito ni Cristo, mga kaibigan, the day of the Pentecost. Ngayon, 1940 sila lumitaw Yes, hallelujah. Kung kukwentahin natin mga kaibigan, ngayon, kung ang iglesia ni Cristo lang ang maliligtas, na itinatag 1914, paano yung 1913 pababa? Yes, yun ang claim nila Hindi na maliligtas. Yes. Yun ang nagiging problema mga kaibigan. Yung kay Brother Eli Soriano naman, iglesia ng Diyos na yan. 1983 lang, no? Or 86, no? Mga kaibigan, kung hindi ako nakamali. Paano yung pababa, 1986 pababa? Hindi na rin pala maliligtas. Yes. Bakit inaangkin ninyo yung iglesia itinayo ng Panginoong Jesucristo? Yes. Wala nga sa panahon natin, wala kang Hudyo umaangkin ng iglesia na to Ang umaangkin, majority, mga Pilipino Yes. No? Ayun ang problema. No? Yun ang madalas mga kapatid, naririnig ninyo. Kaya mga Hudyo nga, hindi sila nagmamalaki na kanila yung tinayo yung iglesia. Pero itong mga hintil, nakagaya ng natin mga kaibigan, majority dito sa Pilipinas, inaangkin nila yung 2028, sila raw yun. Yan po nagiging problema. Alam niyo mga kaibigan, kaya po tayo namahagi sa kaligtasan dahil po sa Ebanghelyo na ipinangaral ng mga apostol, 3:6 ng Efeso. Pakinggan nyo. Paano tayo naging sangkap? Huwag po tayo magmalaki, hindi naman tayo katawan Yes. Sinangkap lang tayo sa katawan, 3:6. Pakinggan nyo mga kaibigan. Ay ganito. Na ang mga hintil ay mga tagapagmana at mga kasangkap ng katawan at mga may bahagi sa pangako na kay Kristo Yesus sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Tayo po mga kaibigan, sumangkap lang po tayo sa katawan. Hindi po tayo katawan. Bahagi lang po tayo ng katawan mga kaibigan. Kaya nga mga kaibigan, may isang katawan. At yung isang katawan na ito, na walang iba kundi ang iglesia, ang mga hintil, ay kasangkap din ng katawan sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Kaya masabi ni Pablo, wala ng Hudyo, wala ng Grego, wala ng alipin o wala ng malayaman. Mga kaibigan, kasi saan ba nanggaling ang kaligtasan? Galing ba ang kaligtasan sa mga hintil? Hindi naman sa kanila nagmula ang kaligtasan Ang kaligtasan, sabi ni Kristo, nanggagaling sa mga Hudyo. May ikibayasahin natin mga kaibigan. Sa aklat ng 1, sa 4, ano po ang bayag ng ating Panginoong Jesucristo mga kaibigan? Dito po sa 4 at ang bersikulo po ay 22. Sinasamba ninyo ang hindi ninyo nalaman? Sinasamba namin ang nalaman namin sapagkat ang kaligtasan ay nanggagaling sa mga Hudyo. Maliwanag mga kaibigan. Galing sa mga Hudyo Ito rin ang paayag ni Pablo sa mga Roma na ang kaligtasan galing din sa mga Hudyo. Pakinggan nyo. Sa aklat ng Roma, ano po ang paayag ng Biblia? Sa 3:1. Tingnan nyo po. Ano nga ang ating kahigitan sa Hudyo? O ano ang pakikinabangin sa pagtuli? Marami sa anumang paraan. Ang una sa lahat ay ipinagkatiwala sa kanila ang mga aral ng Diyos. Sa Hudyo pala pinagkatiwala yung aral ng Diyos. Hindi pala galing sa mga hintil, naaraling lang po sa atin yung aral. Mga kaibigan. Kaya hindi natin pwede angkinin yung iglesia ang itinayo ni Kristo. Kasi lalabas, pag inangkin nila yung iglesia ang itinayo ni Kristo, dadami ang ulo ng iglesia. Amen. Ang ulo ng iglesia, isa lang Kaya nga, napakaraming mga standard. Sila lang daw maliligtas, sila lang maliligtas. Kung Methodist lang maliligtas, paano iglesia ni Kristo? Kung iglesia lang ni Kristo maliligtas, magrereklamo mga born again. Kasi may kanya-kanyang standard. Mayroon na pong naitatag mayroon na pong pundasyon At ang nagpundar si Jesus Christ. At saan niya pinundar? Sa Jerusalem. So ano ang gagawin natin, Brother Anjo? Kasi ito ang nagiging problema. Dito sa Roma 10:2, no? Sa Romans chapter 10 verse 2, sapagkat sila'y pinatotohanan ko na may mga pagmamalasakit sa Diyos, datapot hindi ayon sa pagkakilala. Sapagkat sa hindi nila pagkaalam ng katuwiran ng Diyos,
at sa pagsusumakit na maitayo ang sariling kanila, Yes. ay hindi sila napasakop sa katwiran ng Diyos. Pag nagtatayo ka pala ng sarili mo, Yes. ayaw mong pasakop sa iglesia ng Diyos. Yes. Kasi meron na inaitayo Yung itinayo ni Kristo, doon po tayo papasakop, doon po tayo papailalim. Itong sabi ni Pablo, sila nagsusumakit na maitayo ang sariling kanila. Yes. Hallelujah. Lumalabas mga kaibigan, ang founder nila, ang founder ay ganito. Alam niyo mga kaibigan, ang founder po ng iglesia ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Amen. Hindi na po tayo pwede magtayo Kasi sabi ni Pablo, natatayo na. Bakit magtatayo ka pa? 3:11 ng unang Korinto. Yes. Pag nagtayo ka, ingatan mo magtayo, sabi ni Pablo. Pakinggan nyo sa 3:11. Anong sabi ni Pablo ay ganito? Sapagkat sinumang ay hindi makapaglalagay ng ibang pinagsasaligan, kundi ang nalalagay na. Ito ay past tense na. Pundasyon. Nalalagay na. Sino to? Na ito'y si Kristo Jesus. Ito, may nakalagay na pala Yes. Nagtayo na si Kristo, tapos magtatayo ka pa. Oh. Pag nagtayo ka, mga kaibigan ng iglesia, liban sa iglesia ni Kristo, sabi, Yes. itinakwil ninyo ang bato Amen. na nagtayo ng bahay. Kaya nga ang problema, Brother Aljon, kapag nagtayo ka dahil may naitayo na, kailangan siguraduhin mo na lalapat ka sa itinayo. Kasi machichik ka rin kung anong aral nito ng original na itinayo ng Panginoong Jesucristo at ng mga apostol, kailangan lumapat ka rito. Dahil kapag hindi ka lumapat dito, sigurado bulaan ka. Dapat yung aral, Yes. mga kaibigan. So, hindi, kasi sabi nila, bakit kayo may iglesia? Nagtayo kayo ng iglesia, mga kaibigan. Ang tinatayo namin, mga kaibigan, yung tinatawag itong local church. Yes. Pero hindi kami nagtayo ng aral, Yes. mga kaibigan. Kasi yung aral, mga kaibigan, ito ang pundasyon ng Yes. iglesia. Dahil ang aral na itayo na. Yung aral, mga kaibigan, naitayo na. Ang tinatayo namin, hindi naman yung iglesia ang itinayo ni Kristo sa Jerusalem Ang tinatayo namin, kagaya ni Pablo, yung mga local churches. Yes. Mga kaibigan, meron church sa Efeso, meron church sa Galacia, meron church sa Pilipos, mga kaibigan, mga kapatid. Yung po ay tinatawag na local church. Yung central, yung po ang Jerusalem, Yes. mga kaibigan. Pero yung aral ng mga local church, hindi iba doon sa aral sa Jerusalem. Amen. Ngayon maraming baptist, iba-iba aral. Yes. Yun ang problema. Kasi nga, halos hindi lamang 30 sila ngayon, mga kapatid. Magkaiba-iba na. Marami rin Church of God, iba-iba rin ang aral. May Church of God International, meron Church of God 3380. Yes. Iba rin ang aral doon. So, para maiwasan yan, pumattern tayo sa kung ano ang original. Patay tayo, mga kaibigan, kasi meron ng halimbawa Yes. Meron na po tayong susundan, kumbaga sa trend, may release na. Amen. Sino ba ang release natin, mga kaibigan, na susundan? Mga kaibigan at mga kapatid, 2:42 ng gawa. Sabi doon, sila'y nagsipanatiling matibay Yes. sa turo ng mga apostol. Yung Amen. nabautismo, pastor, na 3,000 souls sa panahon, the day of the Pentecost, Yes. sila'y nagsipanatiling matibay sa turo ng mga apostol, Yes. mga kaibigan. Hindi sila humawak sa turo ni Joseph Smith, Yes. turo ni Russell, no? Turo ng mga iglesia, ng mga leader. Dapat turo ng mga apostol. Yes. Amen. Kasi kagalimbawa, mga kaibigan, sabi nila, pag hindi ka raw gumaganap ng 10 utos, hindi ka raw maliligtas. Oo. Alam niyo, mga kaibigan, yung 10 utos ba, kailangan pa ba isa-isahin sa'yo? Yes. Lumalabas, babalik na naman tayo sa grade 1 yan. Kasi sabi, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, mga kaibigan. Pwede ba natin ituro sa isang Kristiyano na huwag siyang papatay, ituturo mo yung 10 utos, pag hindi natupad ang 10 utos, ay hindi na maliligtas. Pwede ba na yung 10 utos ginawa ng 2 yun? Di ba? Ganun lang din naman yun. Opo, mga kaibigan, kasi ang payag po nating mga kaibigan na 70 at 20, pagka hindi mo raw tinupad yung 10 utos, hindi ka raw maliligtas, ayaw kay Ellen White. Ayon sa kanila. Yung po ang nagiging problema. Pero saan po ba, kaibigan, iniutos yung 10 utos? Yes. Kasi ito mahalaga, mga kaibigan Ang 10 utos ibinigay ito sa Israel. Pagkaalis nila sa Ehipto. Paglabas nila ng Ehipto, mga kaibigan, binigyan sila ng 10 utos. Ito po tinatawag nilang tipan. Yes. Pakinggan nyo sa 4, mga kaibigan, ng aklat po ng Deuteronomio. Kasi ang mahirap, mga kaibigan, pag hindi ka raw tumupad ng 10 utos, kasi lagi ko naririnig, nanonood ako ng social media, Tinatakot nila ang mga tao. pagka hindi ka raw nagtupad ng 10 utos, ikaw raw ay may impyerno, mga kaibigan. Iba na po, mga kaibigan at mga kapatid
No? Pakinggan nyo mga kaibigan sa 5:22 ng Deuteronomio. Ang mga salitang ito ay sinalita ng Panginoon sa buong kapisanan ninyo sa bundok mula sa gitna ng apoy sa ulap at sa salimuot ng kadiliman ng malakas na tinig. Hindi na niya dinagdagan pa at kanyang isinulat sa 2 tapyas na bato na ibinigay sa akin. Ngayon mga kaibigan, saan na isulat ang 10 utos? Sa tapyas ng bato. Nasaan na ngayon tapyas ng bato? Yes, wala na. Mga kaibigan, mga kapatid, no? Paano yun? Paano pala mga kaibigan, yung 10 utos pala na sa tapyas ng bato? Paano kung binago yun? Binago yun ng mga gumagawa ng mga kaibigan na yung mga Bible na ginagawa nila mga kaibigan sa Bible, iniiba nila yung salita. Paano kung hindi na yung nakalagay talaga sa original na 10 Commandments? Hallelujah. Yung po nagiging problema mga kaibigan at mga kapatid. Ngayon, sabi ng mga apostol, pakinggan yung mga kaibigan. Kasi yung unang utos nasa bato Ngayon, inilagay na ng Diyos sa ating mga puso. Mga kaibigan at mga kapatid. Sila kasi, pinangahawakan nila, yung aral pa rin yung Moises. So, bago mo basahin yan, Brother Aljon, ito kasi ang matalinong punto nila mga kapatid Dahil hindi rin naman lang tayo pinanganak kahapon lang. Hindi, maganda naman, wag kang pumatay. Huwag kang sasamba sa mga Diyos-Diyusan. Huwag kang mga lunya. Huwag mong imbutin ang iyong asawa, ang asawa ng iba. Maganda naman yon. Pero ang pinakapunto nila dito, Sabat Yun ang silo nila. Tayo ba bilang Kristiyano, naganap na natin yung kautusan? Wala ba tayong Sabat? Pero ito, Pastor, no? Yes. Kasi sa Bible, ang 10 Commandments kasi yung mga nakalagay na huwag kang papatay. Yes. Alam niyo mga kaibigan, hindi naman nakalagay sa Sabat na huwag kang manghihili ng Sabat. Yes. Kasi kung bibilangin natin, mga kaibigan, yung salitang huwag kang papatay o huwag mananakit, yung salitang huwag, mga kaibigan, 10 po ang mababasa nating salita. Amen. Na huwag papatay, mga kaibigan. Kung kayo mga kaibigan, bibilangin natin, no? Kasi pag sinama nyo yung Sabat, magiging 11. Yes. O painggan nyo sa aklat ng Exodo. Kaya nga sabi ng Panginoon, alalahanin yung araw ng Sabat. Lagi na silang nagsasabat, pinapaalala lang sa kanila yon. Yes. Mga kaibigan, tingnan nyo. Sa aklat po ng Exodo, sa 20, kasi ito hindi napapansin ng iba, mga kaibigan, na akala nila kasama sa 10 Commandments yun. Tingnan nyo po. Basahin natin sa Exodo chapter 20 verse 3. Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Bilangin natin, no? Mag-count tayo. Yes. Isa. Huwag kang gagawa para sa iyong larawang inanyuan. 2. O 2. Huwag mong yuyukuran sila o pagkilingkuran mo yan sila. Yan na po. 3. Huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon sa walang kabuluhan. 4. Ano pa? Huwag kang papatay. 5. Huwag kang mangangalunya. 6. Huwag kang magnanakaw. 7. Huwag kang magbibintang sa iyong kapwa. 8. Huwag mong iimbutin ang bahay ng iyong kapwa. 9. Huwag mong iimbutin ang asawa ng iyong kapwa. 10. Ay, saan yung Sabat doon? Diba? Ayun mo nagiging problema. Kaya nga sabi yan, remember the Sabbath day. Yes. Kasi dati na nilang ginagawa yun Nasa puso na yun. Kailangan alalahanin nila mga kaibigan. Wala pa nga yung 10 utos, may Sabbath na Sabi nyo nga, wala pa yung 10 utos. Doon pa lang sa Genesis, ginawa na yung Sabbath Amen. No? Kaya nga, alalahanin ninyo ang araw ng Sabbath. Mga kaibigan at mga kapatid. Sasabihin niya, 10 utos. Tanong, yung ikaw po ba nasa 10 utos? Wala. Kasi sabi niyo, 10 utos lang talaga Yung pag-iika po ba, 10 utos. Yung pagkakain ba ng talaba, pagkakain ng mga isda na walang kaliskis, yung pagkain ng baboy, 10 utos ba yan? Wala rin naman. Bakit 10 utos lang? Hindi namang asama doon yung mga pagkain. Iyon po ang nagiging problema mga kaibigan. Ngayon, tungkol sa pagkain, yan ba ay iniba na mga kaibigan pagdating ni Kristo? Pakinggan nyo sa 9:10 ng Hebreo. Itong paborito ng mga Adventist na topic, tungkol sa pagkain. Kita yung aral nila, pabalik-balik, puro pagkain, puro Sabat. Pakinggan nyo mga kaibigan, sa 9:10 ng Hebreo ay ganito. Palibasay palatuntunan lamang na ukol sa laman, na iniatang sa panahon ng pagbabago, gaya ng mga pagkain at mga inumin at sari-saring paglilinis. Yes. Ayun pala mga kaibigan, palatuntunan lang pala yun sa laman.
Eh paano naman yung spiritual? Yes. Kasi para lang sa laman yun eh. Amen. Palatuntunan lang yung mga kaibigan sa laman na iniatang sa panahon ng pagbabago. Ibig sabihin mga kaibigan, merong pagbabago, kaya nga may New Testament eh. Yes. Kasi mayroong pagbabago mga kaibigan, kaya nga sabi ni Pablo, yung tipan ay tumatanda na, Yes. malapit na nga tawag nito, lumipas. Yes. Amen. Mga kaibigan. At saka Brother Aljon, yung anino, yung dating, yung lumang tipan, yung pinakakatawan, itong New Testament. So ito talaga ang dapat na manaig. Opo mga kaibigan at mga kapatid, kasi ang katawan, ito unang-una yung iglesia. Yes. Ang yung katawan, may anino. Yun yung Old Testament eh. Opo mga kaibigan. Kaya maliwanag, bakit sa mga Adventist ngayon, Yes. pagka hindi nangingin ng sabat, bakit walang pinapatay? Kasi sa panahon nila, pagka hindi ka nangingin ng sabat, papapatuhin ka. Papatayin ka mga kaibigan. No? Kasi nabubuhay na rin sila sa biyaya. Tanggapin nyo na, nabubuhay na tayo sa panahon ni Kristo. Ngayon mga kaibigan, kasi ang paratang nilang pastor, pagka ikaw raw ay sumamba ng araw ng linggo, Yes. yun daw ay seal ng Antichrist. Pagsamba sa Diyos-Diyosan. Araw ng linggo ng 666 mga kaibigan, yun daw po ay tanda ng pagsamba sa hayop ang pagsamba ng linggo. Dahil lang sa araw, hahatulan mo ang tao. O, yan ang problema Di mga ba sabi ni Pablo, huwag kayong humatol sa araw o sa kapistahan, Brother Aljo? Opo, maliwanag po yan mga kaibigan. Sa Payag ni Kulusas, Pablo, di ba? Sa 2:16, tingnan natin. maigi, basahin natin mga kaibigan. Dahil lang sa araw ng linggo, pa-impyernuhin nyo yung mga tao, mga kapatid. Huwag naman. Sige. Okay, sabi rito, sino mga huwag nang humatol sa inyo Yes. tungkol sa pagkain Sa pagkain, o sa pag-inom sa pag-inom, o tungkol sa kapistahan sa kapistahan, o bagong buwan bagong buwan. o araw ng Sabat. Kita nyo? Ayaw na nga niya. No, kaya maliwanag mga kay. Bakit? Tingnan natin sa 14, Pastor. Yes. Na pinawi ang usapang nasusulat sa mga palatuntunan laban sa atin na hindi ayon sa atin. Ayun pala mga kaibigan yung Sabat, hindi pala ayon sa atin yun eh. Kaya pinawi. Kaya pinawi, hindi yung para nauukol sa ating mga kaibigan. Kasi para yun sa mga Israelita eh, para sa Amen. mga Hudyo eh. No? Hindi natakot nila yung tao pagka hindi ka tumupad ng 10 utos, ay hindi ka magpuputo ng langit mga kaibigan. Para kasing grade 1 yun eh. Na, oy, huwag kang papataya, Oh. huwag kang magnanakaw. Common sense na lang mga kapatid. Kailangan pa ba idikta sa'yo araw-araw yung 10 utos? Hallelujah. Ang kautusan nasa puso na nga natin eh. Yes. Isinulat na ng Diyos sa puso natin. Tres na 2 Korinto. Pakinggan nyo mga kaibigan. Nasaan ba ang kautusan ng ating Panginoon? Kasi dati sa bato eh. Yes. Ngayon nilagay na sa puso eh. Pakinggan nyo mga kaibigan. Ay ganito. Yamang nahahayag na kayo'y sulat ni Kristo na pinangasiwaan namin. Hindi sulat ng tinta, kundi ng Espiritu ng Diyos na buhay, hindi sa mga tapyas ng bato, kundi sa mga tapyas ng pusong laman. Ito pala mga kaibigan, yung utos pala na isinulat, hindi sa tinta, Yes. no? Kundi sa Espiritu. Hindi sa tapyas ng bato, kundi sa tapyas ng pusong laman. Yes. Amen. Paano yan mga kaibigan? Isinulat na pala yung kautusan sa puso. Kaya nga sabi ng Panginoon Pastor eh, Yes. ibigin mo ang Panginoon mo ng buong puso mo. Amen. May sabihin eh, alam na ng puso mo na yung kautusan nandun na eh. Amen. At saka yung kausap ni Pablo dyan, mga hintil. Opo, mga hindi ito mga kaibigan. Kaya nga, ibigin mo ang Panginoon ng buong puso mo, Yes. buong lakas mo, buong kaluluwa mo, mga kaibigan at mga kapatid. Kailangan mo ba idikta sa'yo, Brad, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang makakalunya. Aral na nga ni Kristo yun eh. Masigit pa nga ang aral ni Kristo. Bakit? Yung aral noon, Pastor, pagka ikaw ay nangalunya, Yes. kailangan talaga na direct na actual na gagawin mo na mga lunya ka sa babae. Pero kay Kristo, tatapwat, sinasabi ko sa inyo. Ang tumingin. Si Kristo na may sabi. Yes. Hindi na yung unang kautusan. Kaya hindi niya sinira yung kautusan eh. Pinagtibay niya pa nga yung kautusan. Amen. Pinagtibay niya, sabi niya, tatapwat siya sabi ko sa inyo, ang bawat sino mang tumingin sa isang babae na taglay ang masamang hangad sa kanyang puso. Yes. Kasi yung kautusan nasa puso eh. Yes. Ay nagkakasala ng pangangalunya sa kanyang puso. Yung palang mga kaibigan, sa puso pa lang nangangalunya na kasi yung kautusan inilagay sa puso. Amen. Doon kay ng Moises, pinta sa tapyas ng bato, actual na gagawin nyo bago ka mangalunya.
Yes. Kaya nga hindi sila na-justify. Hallelujah. Kasi mga kaibigan, ang ginagawa ng mga ibang Hudyo, tumutupad lang ng 10 utos pero walang panampalataya. Tumutupad lang ng 10 utos kasi natatakot lang. Amen. Hallelujah. Yun po nagiging problema mga kaibigan sa ating mga kapatid. Okay? So, ito tanong mo sa utos pa ba sa mga Kristiyano ang 10 utos? Medyo maigi mga kaibigan. Kasi pinandidigdigan talaga nila mga kaibigan na utos talaga sa Kristiyano ang 10 utos. Kasi ito raw ay moral law. No? Utos naman talaga dahil napapaloob yan sa dalawa na lang eh. Kaya mga kaibigan, mga kapatid, so merong 10 commandments, pero yung 10 commandments ng Kristiyano, ito po mga kaibigan, hindi na nakasulat sa bato. Yes, amen. Hindi na nakasulat sa tinta. Kundi ito po ay nakasulat na sa espiritu, sa tapyas ng pusong laman. O ano ang kaibahan? Nung time na yun, kautusan. Ano ba ngayon? Ito mga kaibigan. Kautusan pa rin ba ngayon? Ayun mga kaibigan, tingnan natin kung anong klaseng kautusan ngayon. Yes. Yun ang Meron mahalaga. tinatawag na kautusan. Yes. At anong kautusan ang umiiral ngayon? Kasi sa panahon kasi ni Kristo, Yes. pinahayag ni Juan sa sa John chapter 1 verse 17, sabi rito, sapagkat ibinigay sa pamamagitan ni Moises ang kautusan, ang biyaya at ang katotohanan ay nagsidating sa pamamagitan ni Jesucristo. Yes. So yung kautusan, Yes. ito ay ibinigay kay Moises. Ay ngayon, wala na ba tayong kautusan? Anong klaseng kautusan ang tinutupad natin? Tingnan natin sa aklat ng Roma kung anong klaseng kautusan na ang tinutupad ng mga Kristiyano na para sa atin mga kaibigan kasi hindi naman tayo Hudyo eh. Tingnan niyo sa 27. Sa 3 ng Roma at ang bersikulo po ay 27. Kaya nga, okay, sa 26, sa pagkakilala ng aking sinabi ang kanyang katuwiran sa panahong kasalukuyan upang siya'y maging ganap at taga-aring ganap na may panampalataya kay Kristo. Kaya nga saan naroon ang pagmamaburi? Ito'y hiwalay na sa pamamagitan ng anong kautusan ng mga gawa? Hindi, kundi sa pamamagitan ng kautusan ng pananampalataya. Yes. Kaya nga sabi ni Pablo, lumakad kayo sa pananampalataya. Kasi yung iba sa panahon nila ng mga Hudyo, hindi naman lang malakad sa pananampalataya, lumalakad lang sa kautusan. Amen. Dahil takot silang parusahan. Tayo mga kaibigan, tayo po ay nagsisilakad sa pananampalataya. Ngayon, pag tinutupad mo ba ang pananampalataya, niwawalang kabuluhan mo ba ang kautusan? Tingnan natin, basahin natin sa 31. Ay ganito, niwawalan kaya nating kabuluhan ng kautusan sa pamamagitan ng pananampalataya? Huwag nawang mangyari, kundi pinagtitibay pa nga natin ang kautusan. Amen. Lalo palang tumitibay yung kautusan. Yes. Pagka Hallelujah. merong pananampalataya mga kaibigan, lalong titibay. Bakit? Kasi noon na kautusan, huwag kang mangangano niya. Kay Kristo, pananampalataya kasi. Yes. Ang sino mga tumingin sa isang babae hangad ang masamang nasa nagkakasala ng pangangalunan sa kanyang puso. Mali na mga kaibigan. Pinagtitibay pa nga yung kautusan pag meron kang pananampalataya Thank you, Lord. Bakit? Yung pananampalataya, nagbibigay lugod yun sa Diyos. Thank you, Lord. Hindi naman pwede tumupad ka lang ng kautusan nang wala kang pananampalataya. Yes. Yun po mga kaibigan, ang napakalaga, no? So, pinagtitibay po ng faith, yung kautusan, hindi niya niwawalang kabuluhan kasi mga kaibigan. Kung mawawalan ng kabuluhan ng kautusan dahil sa pananampalataya, ang lumalabas, sinira ni Kristo ang kautusan. Yes. Amen. Yun, nagiging problema. Dahil sabi niya, ako'y naparito hindi upang sirain ang kautusan, kundi upang ganapin. Dumating yung pananampalataya. Yes. Hindi naman sinira ni Kristo ang kautusan. Amen. Kundi pinagtibay niya pa nga ang kautusan. So hindi dapat pag-awayin. Kung ang kautusan sa panahon ni Moises ay inutos sa mga Hudyo, ganapin ng mga Hudyo. Ngayon, dahil sa pagdating ni Kristo sa biyaya, kautusan ni Kristo yon. Kautusan sa pananampalataya, ganapin ng mga hintil. Opo, mga kaibigan, mga kapatid, kasi kahit sa ang kautusan ibinigay sa mga Hudyo, ang bawa, sabi na sa mga Hudyo, huwag kang papatay. Yes. Mga kaibigan, mga kapatid. Sa mga hintil, dahil ba wala sila sa ilalim ng kautusan, pwede na rin sila pumatay. Hindi po mga kaibigan. Yes. Dahil sa ilalim ng aral ni Kristo, sa panampalataya kay Kristo, pinapangaral ni Kristo, huwag papatay. Yes. Actually mga kaibigan, hindi lamang po na kay Kristo, pag mabuot ka lang, mamamatay tao na Ito kay Moises, actual na papatayin mga kaibigan. So ano ang mas matibay? Yung mapuot ka lang na pumapatay ka? O yung aktal mong gagawin para ikaw ay mahatulan ng mamatay tao? Yes.
Ayun po mga kaibigan, mga kapatid. Kasi, Kristo, mabuod ka lang, mamamatay tao ka na eh. Amen. Kay Moses, hanggat hindi mo pinapatay, hindi ka mamamatay tao eh. Yung po pagkakaiba mga kaibigan, pinapahayag ba yan ni Juan? Pakinggan nyo sa unang 1:3-15, tignan nyo. Anong pahayag ni Juan? Yes. Ay ganito. Pakinggan nyo mga kaibigan. Ang sinumang nabubuod sa kanyang kapatid ay mamamatay tao, at nalaman ninyo sinumang mamamatay tao ay hindi pinapanangan ng buhay na walang kay Juan eh. Nabubuod sa kanyang kapatid, mamamatay tao na, mga kaibigan, mga kapatid. No? Sa panahon ni Moises, hanggat hindi mo pinapatay yung tao, Yes. hindi ka mamamatay tao. Pwede kang magalit pala roon. Amen. Mga kaibigan, mga kapatid. Pero pagka pinatay mo na, saka ka lang hahatulan na ikaw ay pumatay. Pero kay Kristo, ang nababasa kasi ni Kristo yung puso eh. Hindi naman nababasa ni Moises yung puso ng mga Israelita. Yes. Mga kaibigan, hindi naman pwede basahin ni Moises yung kaisipan ng mga Israelita na kumbaga sa ano mga kaibigan, nasa isip pala ng mga Hudyo, papatayin niya yung kapwa niyang Hudyo. Yes. Hindi naman nababasa ni Moises yung puso't isipan ng mga Hudyo. Pero mga kaibigan, pagdating po sa Kristiyano, mga kaibigan at mga kapatid, pag ikaw ay napuod pa lang, ang Espiritu Santo nga, kaya nga ang Espiritu Santo, Pastor, Yes. ito ang nag-rule eh. Amen. Ito ang nakakaalam ng lahat ng mga bagay. Yan ang leader dyan sa church. Mga kaibigan at mga kapatid. Kasi yung mga bagay ng tao, sino ba nakakaalam? Yung tao. Pero yung bagay ng Diyos, sino ba nakakaalam? Yung Espiritu Santo. Pakinggan natin mga kaibigan. Sa aklat po ng unang Korinto, sino ba ang nakakaalam? Kasi malaga may talata eh. Sa 2, pakinggan natin sa 2 at ang bersikulo po ay 10. Anong sabi ay ganito? Ngunit ang mga ito ay pinahayag sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu, sapagkat nasisiyasat ng Espiritu ang lahat ng mga bagay o ang malalalim na mga bagay ng Diyos. Sapagkat sino sa mga tao ang nakakilala ng mga bagay ng tao? Kundi ang Espiritu ng tao. Yes. Kaya nga si Moises yung mga bagay ng tao, yun lang alam niya kung ano nakikitang gawin ng mga Israelita. Pagka hindi nangili ng Sabat, papatayin kasi yun ang actual lang ginawa eh. Yes. Kaibigan, pagka nangalo niya, babatuin. Pero sa atin, pakinggan yung mga kaibigan. Kasi kundi ang Espiritong tinanggap, sabi rito, na sa kanyang gayon din naman ang mga bagay ng Diyos ay hindi makikilalang sinuman, maliban na ng Espiritu ng Diyos. Nakakilala pala sa Espiritu. Yes. Yung Espiritu ng Diyos, mga kaibigan at sa ating mga kapatid. Kaya nga, maliwanag mga kaibigan, bakit kanilang ipipilit sa atin yung 10 utos? Mga kaibigan, Yes. natutupad na po yan ng mga Kristiyano. Yes. Matutupad mo po yan pagka meron kang pag-ibig. Yes. Amen. At saka mga kapatid, no, mag-isip-isip kayo. Kasi sa panahon ng 10 utos, bawat paglabag, pinapatay eh. Sa panahon ng Kristiyano, ang bawat pagsuway, pinapapanumbalik. Diba mababasa natin yung sa sinabi ni Pablo sa Galatia sa 6:1, tuloy natin ang basa, Brother Aljon. Malayo ho eh. Ngayon, ipipilit nyo sa amin yan. Parehas naman tayo may Biblia. Sige, basahin natin. Mga kapatid, kung ang sino man ay masumpungan sa anumang pagsuway, kayo mga sa Espiritu, ay inyong panumbalikin. Pinapapanumbalik eh. Ang gayon sa Espiritu ng kahininan. Yes. Na inyong pagwariin ang iyong sarili. Baka ikaw naman ay ito. Sandos. Mga dalahan kayo ng mga pasanin ng isa't isa at tuparin ninyong gayon ng kautusan ni Kristo. Ito pala. Biyaya yan eh. Kasi maliwanag ito, Pastor, no? Yes. Sino mga sumpungan, anumang pagsuway. Kayong mga sa Espiritu. Yes. Hindi sa laman ito, mga spiritual ito. Amen. Ito natin. Mga dalahan kayo ng pasanin sa isa't isa, tuparin ninyong gayon ang kautusan ni Kristo. Yes, mga kapatid. Ito pala mga kaibigan, kautusan pala ito ni Kristo. Hallelujah. Hindi kautusan ni Moises. Amen. Pero sabi nila, hindi naman kautusan ni Moises yun eh. Kautusan yun ng Diyos. Tinawag lang daw yung kautusan ni Moises kasi si Moises ang namahala doon sa kautusan. Yes. Wala pong problema mga kaibigan kung tawagin natin yung kautusan ng Diyos. Kasi yung 10 utos, Pastor, Yes. ito ay kautusan ng Diyos Yes. na ibinigay kay Moises. Amen. Mga kaibigan, pati yung mga palatuntunan at kahatulan, yun po ay isinulat ni Moises, pinasulat yun ng Diyos sa kanya. Galing Amen. pa rin sa Diyos yun. Yes. Amen. Mga kaibigan at mga kapatid, yung mga palatuntunan at kahatulan, kasi doon sa mga palatuntunan at kahatulan, pag lumabag sa 10 utos, bawa, mga ngalon niya, babasahin ni Moises doon sa mga palatuntunan at kahatulan. Ito ang hatol dyan. Yes.
Kasi lumabag ka sa 10 utos. Ito ang hatol mo dahil nangalunya ka. Tama tayo. Sabi rito sa kahatulan dito na ibinigay sa akin ng Diyos, papatuin hanggang sa mamatay. Kasi doon sa 10 utos, puro ito pagbabawal. Yes. Pero walang judgment dito, walang hatol dito. Amen. Kaya nga meron pala tuntunan at kahatulan. Pag lumabag ka sa 10 utos, doon titignan ni Moises kung anong hatol doon sa lumalabag sa 10 utos. Yes. Kaya nga may palatuntunan at kahatulan na ibinigay ng Diyos sa Horeb. 4-4, pakinggan nyo ng malakay. Hallelujah. Kasi hindi lang naman 10 utos eh. Kasi ang 10 utos, puro lang ito, pagbabawal. Pero saan ibabase ni Moises para maparusahan yung lumabag 10 utos? Yes. Magbabase si Moises sa mga kahatulan at palatuntunan na ibinigay sa kanya ng Diyos. Pakinggan nyo. Alalahanin ninyo ang kautusan ni Moises. That is the 10 Commandments na aking lingkod na aking inuutos sa kanya sa Horeb para sa buong Israel sa makatibagay ang mga palatuntunan at mga kahatulan. Yes. Ito pala mga kaibigan, may yung 10 utos para ang mga tao lumabag sa 10 utos, may palatuntunan at kahatulan. Kay Pablo ganun din, mga kaibigan. Yes. Pagka lumalabag ang isang kapatid, mga kaibigan at mga kapatid, sabi ni Kristo, kausapin nyo. Yes. No? At pagka hindi siya nakinig, magsama ka ba ng 2 saksi? Amen. At pag hindi pa rin nakinig, mga kaibigan, dali mo sa iglesia. Yes. Pag hindi niya pinakinggan yung iglesia, ipalagay mo siya ng maniningin at luwis, no? Wala ba ng pagpatay doon? Lagay ng hindi. Wala pang pagpatay, mga kaibigan. Meron pa nga second chance, meron pa nga Yes. third chance pa nga eh. Oh, yun Pagka kapatid mo, Yes. hindi ka pinakinggan, Oh. magsama ka ng witness. Yes. May mapagkakataon na maayos. Yes. Ngayon, pagka hindi niya pinakinggan yung witness, dali mo sa iglesia. Pag pinakinggan niya yung iglesia, nagwagi ka. Hallelujah. Kaibigan, pero pagka hindi niya pinakinggan yung iglesia, ipagpalagay mo siya ng maniningil ng buwis. Yung maniningil ng buwis, hindi ka tatantanan yun, sisingilin ka talaga yun. Yes. Hindi magpapatawad yun. Kaibigan, kasi maniningil ng buwis yun, hindi magpapatawad talaga yun. Amen. Hindi ka palalampasin yun, mga kaibigan, mga kapatid. No? Kaya maliwanag, mga kaibigan, na ang 10 Commandments, ito po ay sa mga Hudyo, sa Israel, mga kaibigan. Kaya lang po tayo nasakop ng 10 utos kasi nga, hindi nga sinira ni Kristo ang kautusan. Yes. Amen. Nagaganap po pa rin ang 10 utos pagka nasa ilalim ka ng kautusan ni Kristo. Amen. Kaibigan, kasi, halimbawa, porkit ba wala ka na sa ilalim ng kautusan ni Moises, pwede ka nang pumatay. Kay Kristo, bawal pa rin pumatay. Mga kaibigan, kaso nga lang problema ito, Pastor. Yes. Yung 10 utos, pinipilit talaga ng mga SPA na talaga ito pa rin ito ng mga Kristiyano. Wala namang problema, mga kaibigan. Kung tutog pa rin namin yung 10 utos, mga kaibigan, walang problema yon. Yes. Bakit? Yun din naman ang utos ni Kristo Amen. Meron ba sa utos ni Kristo na huwag papatay? Sa utos ni Kristo, meron din na huwag papatay. Hallelujah. Ibigin pa nga yung kapwa Amen. Kaaway. Pati kaaway, iibigin mga kaibigan, mas Hallelujah. mabigat pa nga mga kaibigan no? Pinagtibay pa nga ni Kristo ang kautusan. Kaya ngayon, mga kaibigan, dito tayo. Ano ang pagkakilala ng mga apostol kay Kristo? Kasi, Yung medyo mabigat-bigat ito, na. kaibigan, no? Kasi may mga nagtanong, ano ang pagkakilala ng mga apostol kay Kristo? So, pwede ba akong dagdagan ko yung tanong muna? Okay, sige, Pastor. Okay. Ano ang pagkakilala ng mga apostol kay Kristo? Kinilala ba ng mga apostol si Kristo na Espiritu? Ayun, mga kaibigan, no, maigi, basahin natin, mga kaibigan, kung Para kinilala malinaw. na si Kristo ay Espiritu. Yes. O, tingnan natin, mga kaibigan. Dito po sa aklat ng Roma, sa 9, tingnan po natin. Ano ang pagpapakilala ni Apostol Pablo tungkol kay Kristo? Tingnan po natin, mga kaibigan. Dito po sa Roma 9, at ang bersikulo po ay 5, sabi rito. Nasa kanila ang mga magulang, at sa kanila mula ang Kristo ayon sa laman, na siyang lalong sa lahat, Diyos na mawalahati magpakailanman, siya nawa. Dito, mga kaibigan, ipinapahayag ni Apostol Pablo, nasa kanilang mga magulang, sa kanila mula ang Kristo ayon sa laman. Yes. Ano siya? Yung Kristo pala, ayon sa laman. Kung paniniwalaan mo ayon sa laman, tama tayo, hindi? Tama yun, mga kaibigan, kasi nga, itong Kristo na ito, Pastor, mayroong Yes. itong talaan Okay? May talaan siya ng lahi. Amen. Galing siya sa angkan ni Yuda.
pinapahayag pa yan ni Pablo kasi si Pablo sumulat ng Roma. Amen. 9:5. Yes. Tingnan natin kung saan galing ang Kristo. Yes. Dito po sa Hebreo sa 7 at ang bersikulo po ay 14. Tingnan natin mga kaibigan. Ay ganito. Sapagkat maliwanag na ang ating Panginoon ay lumitaw kay Huda na ukol sa angkang yaoy walang sinaitang anuman si Moises hingin sa mga saserdote. Ito palang Panginoon, Yes. nagmula sa angkan ni Huda. Amen. May talaan ng lahi itong mga kaibigan. Okay? So kung may talaan siya ng lahi, Brother Arjon, at nabasa mo kanina, laman siya, namatay ba siya? Ito mga kaibigan, ito po ay si Kristo. Namatay ito mas... Kung namatay siya, ano ang kaibahan ng kamatayan niya sa kamatayan ng mga propeta at ng mga apostol? Ito mga kaibigan, kasi yung mga apostol, namatay sila pastor. Yes. No? Ano ang kaibahan ni Kristo doon? Ang kaibahan ni Kristo mga kaibigan, after 3 days, Yes. ay binuhay siya na muli. Pero sa diwa ng kamatayan, parehas. lang. Okay? Parehas lang mamatay mga kaibigan at mga kapal. Kasi itong anak ng Diyos, pastor, Yes. hindi pwede itong mapigilan ng kamatayan. Amen. Kasi ito ang unang bunga Yes. ng pagkabuhay na maguli. Amen. Na nagpapakita po ito ng halimbawa. So ibig sabihin, yung kanyang kamatayan, napakatindi ng purpose. Opo mga kaibigan, kasi sa kamatayan kasi ng Panginoong Yes. Kristo, meron kasi itong kapangyarihan eh. Amen. Pakinggan nyo mga kaibigan at mga kapatid. Kaya nga hindi sila nangaral na si Kristo ay patay pa eh. Yes. Pagkatapos na kay Kristo mabuhay na maguli, saka sila nangaral. Bakit? Kasi yung kamatayan ni Kristo, meron itong kapangyarihan mga kaibigan at mga kapatid. Tingnan nyo mga kaibigan. 4:33 ng Gawa. At pinatotohanan ng mga apostol na may dakilang kapangyarihan ang pagkabuhay na maguli ng Panginoong Hesus na dakilang biyaya ang sumasa kanilang lahat. Meron pala itong dakilang kapangyarihan yung Yes. pagkabuhay na maguli. Amen. Kaibigan at mga kapatid. Bakit? Bakit meron dakilang kapangyarihan yung pagkabuhay? Kasi sabi ni Kristo, pagka hindi ako papanaw, yung Espiritu Santo, hindi darating sa inyo eh. Yes. Amen. Ang Espiritu Santo sa Gawa 1:8 kapangyarihan eh. Amen. Kaya yung kamatayan ni Kristo mga kaibigan, naging ito kapangyarihan sa mga apostol. Yes. Ay bakit kapangyarihan, Brother Arjon? Kasi nga, ang kamatayan na yon, yan ang nagtalo sa Diablo eh. Sa 2:14 ng Hebreo. Tignan natin mga kaibigan at mga kapatid. Isa yan mga kaibigan, no? Sa kapangyarihan na ito ay tumalo sa kamatayan. Yes. Kasi ang nagahari sa kamatayan, ang Diablo, Yes. 2:14. Ay ganito. Dahil sa mga anak ay may bahagi sa laman at dugo, siya na may gayon din nakibahagi sa mga ito upang sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang malipulya o may pagkahari sa kamatayan, Yes. sa makatuwid ay ang Diablo. Yes. Kaya Diba? maghahari pala sa kamatayan, yung Diablo. So, kanino kamatayan ang tinutukoy, Brother Ito mga Arjon? kaibigan, ito ay kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo. Kamatayan ba ng Ama? Ay hindi po yan mga kaibigan dahil sabi doon ang kabayaran ng kasalanan ay ang kamatayan. Ang namatay mga kaibigan, kordero eh. Yes. Tanong dyan mga kaibigan, yung ama ba kordero? Hindi naman kordero yung ama eh. Hallelujah. Ang kordero si Kristo. Anong katunayan? 1:29 ng 1. Pakinggan nyo kung sinong kordero. Hindi naman pwede maging kordero yung ama. Yung ama ngayon naghandog eh. Yes. Tapos yung ama pa rin yung nandog. Sabi ng isang mga ngaral. Tingnan nyo mga kaibigan. At nang kinabukasan ay nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya at sinabi, narito ang kordero ng Diyos nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Ito pala pastor, kordero ng Diyos nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Ngayon, paano maaalis ang kasalanan ng sanlibutan ng kordero ng Diyos? Pakinggan nyo, 1:7 ng unang 1. Paano aalisin ng kordero yung kasalanan? Hallelujah. Basa. Ngunit kung tayo nagsisilakan sa liwanag, na gaya niyang sa liwanag, ay may pakikisama tayo sa isa't isa, nililinis tayo ng dugo ni Jesus na kanyang anak sa lahat ng kasalanan. So maliwanag mga kaibigan, yung palinis pala ng kordero ay walang iba kundi yung dugo. Mga kaibigan, yung anak kasi ang may dugo eh. Yung anak kasi ang kordero. Mga kaibigan, nililinis tayo ng kanyang dugo. Mga kaibigan, yung anak, sabi rito mga kaibigan, nililinis tayo ng dugo ni Jesus na kanyang anak sa lahat
ng kasalanan. So maliwanag ito, Pastor, no? Yes. Na ito palang si Jesus, Yes. sa pamamagitan ng kanyang dugo, nililinis yung ating kasalanan. Amen. Kaya kasabi ni Juan, nakita niya si Jesus, ang kordero, no? Nililinis ang kasalanan sa mundo. Paano nililinisin ng kordero ang kasalanan sa mundo? Sa pamamagitan ng kanyang dugo. Yes. Amen. No? So napakalinaw. Tsaka ang tanong niya, ano ang pagkakilala natin? Ayun, maigi. Dapat kasi, Pastor, ang pagkakilala natin, Yes. pagkakilala rin dapat ng mga apostol. Yes. Amen. Sabi ng mga apostol sa 23 ng gawa, Brother John, Okay, ano ang pagkakilala nila? Sa 13. Okay, basahin natin mga kaibigan. 13:23 ng gawa, anong pagkakilala ng mga apostol ay ganito. Sa binhi ng taong ito tumutukoy kay David. Yes. Ayon sa pangako, ang Diyos ay nagkaloob ng isang tagapagligtas na si Jesus. Di ba? Ayan ang paniniwala ng mga apostol. Mga kaibigan, binhi ng taong ito. Yes. Mga kaibigan. Ngayon po, anong ba po ang pagkakilala? Kasi si Pedro, tinanong ang mga alagad ni Jesus, tinanong niya. Amen. Ano sabi ng mga tao tungkol sa akin? Sabi ng mga iba, ay kayo raw po si Jeremias. Yes. Kayo daw si Juan Bautista. Kita mo, patay na si Juan Bautista. Pinagkakamalan pa rin si Juan Bautista. Kayo si Elias, si Jeremias, o isa sa mga propeta. Sabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sino ako sa inyo? Mga apostol na tinanong eh. Yes. Malakas ang loob ni Pedro, mga kaibigan. Ikaw ang Kristo. Hindi niya sinabi ikaw ang ama. Liliwanagin natin. Ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos Ang anak ng Diyos. na buhay. Mali ba yun? Ay, mga kaibigan. Ngayon, Paano kung kikilalanin ko, ikaw ang Kristo, ang ama? mali yun. Kasi ang nagpapahayag kay Pedro na ikaw ang Kristo, na anak ng Diyos na buhay, yung ama. Yes. Yun ang problema, mga kaibigan. Nililiwanag ko lang, mga kapatid. Ito, No? Sige. Nang sinabi ni Pedro na ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos, Yes. nasaan yung ama? Sabi niyo sa 17, mapalad ka Simon Barona, sabi ni Jesus kay Pedro, sapagkat ito hindi pinahayag sa iyo ng laman at dugo, kundi ito'y pinahayag ng aking ama na nasa langit. Nasa Yes. langit pala yung ama ng araw na yun eh. Yes. At Amen. sinabi ni Pedro na, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos. Amen. Di may amang nagpahayag sa kanya. Yes. Nagkamali ba yung ama nagpahayag sa kanya nang sinabi ni Pedro na ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos? Pagkasabihin nila, mali raw, kasi raw si Kristo raw yung ama, hindi raw siya anak ng Diyos, mali yung ama nagpahayag kay Pedro. Hallelujah. Ang nagpahayag kay Pedro na si Jesus, siyang Kristo at anak ng Diyos, yung amang nasa langit, hindi naman yung ipinahayag ng laman at dugo eh. Yes. Bakit? Yung pagkakilala ba ni Pablo kay Kristo na anak ng Diyos, pinakilala ba yun ng magulang niya, ng laman at dugo? Pakinggan nyo, mga kaibigan. Yes. Parehas lang ang senaryo eh. 1:15 ng Galacia, tingnan nyo, ay ganito. Ngunit nang minagaling ng Diyos na siyang sa akin ay nagbukod buhat pa sa tiyan ng aking ina, at ako'y tawangi sa pamamagitan ng kanyang biyaya, na ihayag ang kanyang anak sa akin, upang siyang aking ipinangaral sa gitna ng mga hintil, pagkarakay hindi ako sumangguni sa laman at dugo. Hindi rin pala yung sa laman at dugo, hindi siya sumangguni. Yes. Ang nakilala niya yung anak ng Diyos, pinahayag sa kanya ng Diyos yung anak ng Diyos na si Jesus. Hindi siya sumangguni sa laman at dugo. Hindi na siya nagpaalam sa magulang niya. Tatay, lilipat na ako sa aking reliyon kasi nakilala ko na si Kristo. Hallelujah. At si Pablo, dahil sa binasa mo yan, kinikilala ba ni Pablo na si Kristo anak ng Diyos? Opo, mga kaibigan. At kinikilala niya ba na si Kristo may ama at may Diyos? Opo, mga kaibigan. Alam niyo, mga kaibigan, sa lahat ng pangangaral niya, Apostol Pablo, Yes. si Jesu Kristo anak ng Diyos eh. Amen. Maliwanag ito, mga kaibigan. Ngayon, mga kaibigan, umpisahan natin sa mga taga-Korinto. Yes. Anong pangangaral ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto? Mga kaibigan, kung sino si Jesu Kristo. Pakinggan niyo sa aklat ng 2 Korinto 1 at ang versikulo po ay 19. Mga kaibigan, baka pagbintangan niyo naman kami, babasahin lang po namin ito. Hallelujah. Ay ganito. Sabagkat ang anak ng Diyos, si Jesu Kristo, na ipinangaral namin sa inyo, hindi lang siya. Yes. Sino kasama niya? Ako at si Silvano at si Timoteo. Hindi naging oo at hindi kundi sa kanya ay naging oo. Ang nangaral pala na si Jesu Cristo, anak ng Diyos, mga kaibigan, si Pablo, si Timoteo, si Silvano. Ngayon, nang na-encounter niya ang Panginoong Isus doon sa Damasco,
Sabi ng isang mga ngaral, nang nakita raw ni Pablo si Jesus sa Damasco, yun daw yung Ama. Yes. Yung problema mga kaibigan. Pinangaral pa ni Pablo na si Jesus ay Ama. Pakinggan nyo mga kaibigan kung Ama pa pinangaral ni Pablo nang nakita niya ang Panginoong Jesus sa Damasco. Sa 9:20 ng gawa, pakinggan nyo ay ganito. Sa 17, at tumalis si Ananias at pumasok sa bahay, ay ipinatong ang kanyang mga kamay sa kanya at sinabi, "Kapatid na Saulo, ang Panginoon sa makatwid bagay si Jesus, na sa iyo'y napakita sa daan na iyong pinanggalingan." Saan ba galing si Pablo? Sa Damasco. "Nasa iyo'y napakita sa daan na iyong pinanggalingan, ay nagsugo sa akin upang tanggapin mo ang iyong paningin at mapuspos ka ng Espiritu Santo." Sa 19, "At siya'y kumain at lumakas at siya'y nakisamang ilang araw sa mga alagad na nasa Damasco." Sa 20, "At pagdakay kanyang itinanyag sa mga sinagoga si Jesus na siya ang anak ng Diyos." Yes. Yung pala yung nakita niya rin sa Damasco, mga kaibigan, pagka nang siya po ay nakakain na, kasi nang nabulag si Pablo, hindi siya kumain 3 araw. Amen. Mga kaibigan, 3 gabi. Kaya nang siya'y nabautismuhan, nakadilat siya, kumain si Pablo, siya'y lumakas. At pagdakay, siya'y tumungo sa mga sinagoga, ipinangaral niya ron na si Jesus, siya ang anak ng Diyos. Hindi naman pinangaral na Ama si Jesus. Hallelujah. Mga kaibigan, mga kapatid. Anak ng Diyos Kahit sa pamumuhay ni Pablo araw-araw niya kanyang pamumuhay. Yung araw-araw niya bang pamumuhay? Kanino niya ba ito pinamumuhay? 2:20 ng Galacia, tingnan niyo ay ganito. Sabi nito ganito, "Ako'y napako sa krus na kasama ni Kristo, at hindi na ako nabubuhay kundi si Kristo. At ako'y si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman, ay kinabubuhay ko sa pampataya, sa pananampalataya na ito'y sa anak ng Diyos, na sa akin ay umibig at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa akin." Yun ang bigay pala ng kanyang sarili. Amen. Yung anak ng Diyos. Paniniwala ng iba, yung ibinigay ang kanyang sarili, yung Ama raw yun. Yes, kasi nga, Brother Aljon, ito kasi ang filosofiya nila na siguro ma-absorb ng membro nila, pero tayo hindi. Opo, naniniwala sila doon sa binasa mo na nababasa na anak ng Diyos, pero wala ka naman daw mababasa na hindi siya ang Ama. Ayun mga kaibigan, ay mga kapatid. Okay, granting, Ama siya, tapos anak ng Diyos siya. Sino yung Ama niya? Yung mga kaibigan, kasi ang payag nila, kaya raw si Kristo ay Ama, dahil sa salitang ako at ang Ama isa. Sino pa yung Ama niya kung Ama pa siya? Ayun mga kaibigan, kasi magiging dalawang Ama. Ganun Dalawang nangyari. ito sa Malakay 2:10. Yes. Wala bagkat tayong lahat na isang Ama. Hindi baga isang Diyos na lumalang sa atin. Ito maigi, Pastor. Yes. Yung isa pang Diyos na Ama na ito, mga kaibigan. Ito rin ba yung Ama ni Kristo? Kasi maliwanag sabi ni Pablo sa Efeso 1:3, "Purihin nawa Walang ang duda. Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo." Amen. Pinahayag ni Kristo, "Huwag kayong patawag na Ama sa sino mang tao sa lupa." Nagpatawag si Kristo ng Ama. Yeah. Di siya mismo ang lumabag sa sinabi niya. Hallelujah. No? Yun ang nagiging problema. May Ama ang Panginoong Jesucristo, Yun mga ang, kaibigan. yun ang identity. Anak siya. Ang iba ang pagkailanlan sa anak, Yes. iba rin yung identity ng Ama. Amen. Kasi yung Ama, sabi ni Kristo, "Kayo ay magsisamba sa Espiritu at katotohanan, sapagkat hinahanap ng Ama ang tunay na mananamba sa Kanya." Yes. Sapagkat ang Diyos ay Espiritu. Yung Ama pala, yung Diyos na Ama, yung pala Espiritu. Sambahin siya sa Espiritu. Sambahin siya sa Espiritu katotohanan. Paano mo sasambahin si Kristo? Sa katawang tao siya. Yes. Hindi ka pwede sumamba sa tao. Hallelujah. Sa angel nga, Espiritu nga ang angel. Ayaw nga magpasamba ng angel. Oo. So, alin ba ang mas kapanipaniwala, Brother Aljon? Amen. So, maganda ito, Pastor. Yes. Yung nagsugo, sino ba ito nagsugo? Walang iba, mga kaibigan, yung nagsugo, yung Ama. Yes. Yung Amang nagsugo, ito po yung tunay na Diyos. Yes. Ngayon, sinugo ng Ama yung anak. Ano ba yung anak? Yung anak na sinugo ng Ama, ito ang Kristo, ito ang anak ng Diyos. Yes. May nagsugo, may nagsugo, may sinugo. Yes. Tanong, mga kaibigan, kung yung nag-iisang Diyos na tunay ay sinugo,
Yung nagsugo ba sa kanya, tunay na Diyos din ba? Eh wala namang tunay na Diyos na sinusugo. Ay, lumalabas. Sinugo niya kanyang sarili. Yun nagiging problema kasi sabi ni Kristo, ako'y sinugo ng Ama. Ano? Kung si Kristo ang nag-iisang Diyos na tunay, mga kaibigan, na sinugo. Tanong, sa John 17:3, sino ang pinakikilala niya nag-iisang Diyos na tunay? Yung Ama. Ay, Diyos na tunay pala si Kristo. Hallelujah. Na sinugo ng nag-iisang Diyos na tunay na Ama. Sino ba talaga tunay na Diyos? Yes. At saka, kung Diyos si Kristo, sumasa kanya pa ang Diyos. Kaya nagiging problema mga kaibigan, no? So, lalabas mga kaibigan, magiging tatlo na. Hallelujah. Si Kristo ay tunay na Diyos, tapos sumasa kanya pa yung tunay na Diyos, tapos yung tunay na Diyos na sumasa kanya, aakyat pa sa Diyos. So, ano ang tunay nating paniniwala, Brother Aljon? Sino po ba ang tunay na Diyos? Kasi ang nagpakilala ng nag-iisang tunay na Diyos Yes. ay walang iba kundi ang anak. Yes. Sabi ni Kristo na ito ang buhay na wala hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo sa makatwid bagay sa Yeso Kristo. Kaya nga, Pastor, ganito Yes. Makilala mo yung nag-iisang Diyos na tunay Yes. at makilala mo rin yung kanyang sinugo. Amen. Bakit, mga kaibigan? Kasi sabi ng sinugo, mga kaibigan, sa 14:7 ng Juan, ano ang pahayag ng ating Panginoong Jesucristo? Ano ang sabi, mga kaibigan? Kasi ito, iniiba nila ang interpretasyon dito. Ay ganito. Hallelujah. Kung ako'y nakakilala ninyo, ito yung sinugo Amen. si Jesus, ay makikilala ninyo ang aking Ama. Buwat ngayon siya'y inyong makikilala at siya'y inyong nakita. Sabi ni Kristo, kung ako'y inyong nakikilala, ay makikilala ninyo ang aking Ama. Bakit? Kilalanin kasi yung tunay na Diyos at kilalanin na rin yung nagsugo. Yes. Bakit, mga kaibigan? Sabi ni Kristo, Pastor, Yeah. naparito ko sa pangalan ng aking Ama. So, mga kaibigan, kung sabi ng anak, naparito ko sa pangalan ng aking Ama, kaya kailangan sumampalataya ka sa pangalan ng anak ng Diyos na naparito sa pangalan ng kanyang Ama. Yes. Kasi Amen. ito kasi ang utos Ano ba ang utos ng Panginoong Jesucristo sa mga apostol? 3:23 ng 1. Anong utos ng ating Panginoong Jesucristo? Ay ganito. At ito ang kanyang utos na manampalataya tayo sa pangalan ng kanyang anak na si Jesucristo at tayo mag-ibigan ayon sa ibinigay niyang utos sa atin. Ito pala yung mga kaibigan Yes. Yung utos pala, manampalataya sa pangalan ng kanyang anak na si Jesucristo Yes. at kayo mag-ibigan. Ano pa yung dala ng kanyang anak? Naparito ko sa pangalan ng aking Ama. Yan po yung pahayag ni Propeta Isaias sa Isaias 9:6 na ipapanganak na bata, tatawagin ng kanyang pangalang makapangyarihan Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo ng Kapayapaan. Kaya yung anak ng Diyos, sasampalatayanan mo yung kanyang pangalan dahil ito po yung tatawagin kamanga-manga, tagapayo, makapangyarihan Diyos, mga kaibigan, Yes. Pangulo ng Kapayapaan. Kaya pag sumampalataya ka sa pangalan ng anak ng Diyos, meron kang buhay na walang hanggan. Bakit? Kasi pag sumampalataya ka sa pangalan ng anak ng Diyos, makikilala mo ang tunay na Diyos. Yes. Amen. Kasi ang pagkakilala sa tunay na Diyos, ito ang buhay na walang hanggan. Mga kaibigan sa ating mga kapatid. Okay, Pastor, Hanggang anong oras ba tayo? Ma-overtime na tayo? marami tayong mga viewers, mag-overtime tayo, konti. Okay. Ako mga kapatid, mga kababayan, sa lahat ng mga nakikinig, no? Salamat din sa programa ni Brother Aljon. Ito ang pagkakakilala ko sa Panginoong Jesucristo. Siya ang nagpahayag nito. 5:26 ng John at 5:37. Tutulan ninyo ang talatang ito kung hindi kayo pabor. Ito ang identity niya para sa amin, mga kapatid. Sapagkat kung paano ang Ama ay may buhay sa kanyang sarili, Ang Ama, naniniwala kami na siyang tunay na Diyos, may buhay sa kanyang sarili. ay kaya hindi namang pinagkalooban niya ang anak Ang anak may buhay din sa kanyang sarili. na magkaroon ng buhay sa kanyang sarili. Ano ang sabi ng anak sa Ama? Sa 37, Brother Aljon. At ang Ama na nagsugo sa akin, ito yung Ama nagsugo sa kanya, may Yes. buhay ito sa kanyang sarili, Yes. ay siyang nagpapatotoo tungkol sa akin. Yung pinatotohanan ng Ama, may Yes. buhay din sa sarili. Yes. Kailanman hindi ninyo narinig ang kanyang dinig. Mm. Ito yung Ama.
ni hindi man ninyo nakita ang kanyang anyo. Yung maliwanag eh. Sabi niya, yung amang nagsugo sa akin, yung amang nagsugo sa kanya, may buhay ito sa kanyang sarili. No? Nagpapatotoo sa akin. Yung ama, kailanman hindi ninyo narinig ang kanyang tinig. Ni hindi man ninyo nakita ang kanyang anyo. Hallelujah. Yung ama pa lang may buhay sa kanyang sarili. Yes. Hindi pala nakikita anyo yun. Hallelujah. Yung anak na sinugo, mga kaibigan, yun po nakikita ang anyo. Nakikita siya kung laman siya, no? Pero hindi po laman ng Diyos, espiritu nga po siya. Yan ang Ama, yan ang monotheism. Para sa amin bilang apostolic, no? Yun po ang aming paniniwala. Sige, brother Kasi John. payag nila, hindi raw tayo apostolic kasi hindi raw tayo oneness eh. Madali naman sabihin niya na hindi kami apostolic dahil hindi kami oneness. Eh, kung ibalik namin sa inyo yan. Eh, sabi nila kasi apostolic, Yes. pagka ikaw raw ay apostolic, naniniwala ka sa isang Diyos, automatic oneness ka. Pag hindi ka raw naniniwala sa isang Diyos, hindi ka oneness. Eh, konklusyon lang ho nila yan, mga kapatid. Bakit? Ang tunay na Diyos, mga kapatid, 8:6 ng Korinto, ang Ama, hindi ang anak. Mayroon din paliwanag si Pablo kung sino ang anak. Ang anak, sa 1:13 ng 1:17 ng Episo, ang bilang anak, mayroon siyang ama. At bilang anak, mayroon siyang Diyos. Basa, Brother Adjo. Upang ipagkaloob sa inyo ng Diyos ng ating Panginoon. May Diyos po siya sa talata na yan, wala. Meron. Oh. Maliwanag to eh. Ulitin mo, Brother Adjo. Upang ipagkaloob sa inyo ng Diyos ng ating Panginoong Jesucristo. Eh kung siya ang Diyos, di dalawa na sila. Yun ang magiging problema. Ang problema ng mga oneness yan. Hindi natin problema yan dahil tayo bilang monotheism, ang Ama ang Diyos natin. Nakalagay yan sa sinabi mo kanina na isa lamang ang Ama, yun ang Creator, yun yung tagapagligtas natin mga kapatid. At isa lang ang Ama, ang Diyos natin sa 8:6. So wala tayong nilabag. Maliwanag po yan mga kaibigan na ang isang tunay na Diyos ay walang iba kundi ang Ama. Kasi sabi nila, pagka naniniwala ka na ang Diyos ay isa, oneness ka. Pag hindi raw tayo naniniwala na ang Diyos ay isa, hindi raw tayo Eh oneness. sa kanila yan, matagal na silang nakakulong dyan. Kung kayo hanggang ngayon nakakulong doon, ay huwag nyo kami itulad sa inyo. Yan Nakalaya na kami dyan. Kasi nagiging problema sa atin daw, Yes. lalabas daw, dalawa daw Diyos natin. Eh, paniniwala nyo, pero kami ang nagpapaliwanag. Pero kung sila magpapaliwanag, sa John 17:3, ang tunay na Diyos yung Ama. Pero pagdating sa unang 1:5:20, ang anak. Ang anak na ang tunay na Diyos. Ang gulo-gulo nyo. Eh di sila naniniwala na may dalawa ang Diyos. Eh, ang magulo ba maliligtas? Eh, Diyos, hindi yung Diyos ng kaguluhan yan. Kaibigan, mga kapatid. Kasi sa amin, naniniwala kami, kaya namin patunayan Hallelujah. na yung tunay na Diyos sa unang 1:5:20, kaya namin patunayan yan yung Ama. Yes. Sa kanya 17:3. Hindi kasi nagkokontrahan yung mga aral ni Juan. Unawain lang po natin kasi yung unang 1:5:20, pag binasa mo yan ng biglaan, Amen. eh talagang puputok talaga na ang tunay na Diyos yung anak. Amen. Pero pagka ito po mga kaibigan, inunawa natin yung pagbasa, malalaman po natin kung sino po ang tinutukoy na tunay na Diyos yan, mga kaibigan, sa ating mga kapatid. Amen. No? Eh kasi siguro, kasi sa Hebreo 1:8, yun yung gamit nila eh. Tungkol sa anak ay sinasabi, O Diyos ang iyong luklukan. Granting, yung anak ay tunay na Diyos. Sa Hebreo 1:8, eh sabi ni Pablo, yung unang Korinto 8:6, kukontrahin dun eh. Sabi ni Pablo sa unang Korinto 8:6, may isang Diyos lamang ang Ama. Eh bakit sinabi yun sa Hebreo 1:8 eh, yung anak ay Diyos? So, matalino ang oneness. Bakit? Para hindi ko kontra, yung anak sa Hebreo 1:8, gagawin nilang